Good morning guys. For today's video ay nandito naman ako sa aking munting farm. So ito po yung status ng ating farm ngayon. Naghihinalok sa kawalan ng tubig. Kaya ang ginagawa natin ngayon ay binabantayan natin yung pasok ng tubig. Dahil po kung alam niyo ang aking palay ay mag-isang buwan na bukas yung bunubon o punla. So talagang nag-edad na talaga sa ganun araw. Pero halimbawa kung malalagyan ito ng tubig sa ngayon araw ay bukas pwede natin yan ipabunot kahit yung pinaglalagyan ko ng bunubon ay wala talagang tubig. So kawawa talaga yung palay natin. So ito nakadalawang araw ay nag-ulan-ulan din pero hindi malakas. So kaya yung source ng ating tubig ay mahina talaga. So yan talaga yung isa sa problema ng mga farmers ngayon. Yan po makikita ninyo. Wala talaga tubig. So nakakapaghinayan, tumatanda na siya. So ang ginagawa ko dito, binabantayan ko lang kung kaya pa ba. So mataas na yung ating bunubon. So yan talaga. Mag 1 month na po bukas yan sa city. So dito wala talaga tubig. Dry talaga yung ating bukid. So sa kabila naman ay nag-direct sila. So ako lang ang nag-transplant dito. Pero kung malalagyan po ito ng tubig ngayon o bukas, so pwede pa rin yan. Ihabol natin yan. Kasi hindi naman lahat pantay-pantay yung pagtubo niya. Karamihan dito ay nagtubo siya noon nasa 10. Ganyan. Kaya 7 ako nag direct nitong kwan, yung ating bunubon nung last month. So may pag-asa pa rin tayo kasi itong ano natin, ito ay mga mabilis na variety, nasa 3 months lang siguro ata or less 3 months. So yan lang ang diferensya. Yung kasi kung malit ka magtanim, ang mga magagandang palay ay yung matagal, kahit maglampas ka ng 1 month bago bunutin, okay pa yan. So yan lang ang status ng palay ko dito guys. Kung titignan ninyo, yung nauna talaga nagtubo yan, medyo ano na, may katandahan na. Itong mga nauna masyado mataas. So try lang natin itanim ito kung malagyan ng tubig yan para iparotor natin. So ang mga pag-asa lang natin dito ay after transplant 7 days ay applyan na natin ang abono kasi huling huli na talaga. So yun talaga yung mahirap sa ganito. Nagkataon kasi yung last 2 weeks wala talagang ulan. Last 2 weeks nagsunod yan. So may bagyo man ang dumadating pero ang sentro niya sa Visayas, Luzon. Dito po sa amin sa Sultan Kudarat Province bihira lang mag-ulan-ulan dito. Tapos malayo kami sa irigasyon na patubig. Yung mga nasa kanal dyan sa dulo namin, nakakakuha lang kami kung overflow, pag malakas talaga yung tubig nila. So umaapaw, dito yan pupunta sa amin. So doon lang kami may chance na makakuha ng malakas ng tubig. Ngayon may pumapasok dito na konti. So kahapon pa ng mga alas 2 ata yan. So hanggang ngayon kahit isang kahon wala pa yung napuno. So ang unang target ko, ito muna lalagyan ko, bunubon. Kawawa naman, sayang naman, 2 sako po ito na tag 50 kilos. So kung titignan natin, pwede pa ito, saktong sakto pa ito. So yan, hindi po ako nag-apply ng abono dyan kasi alam ko naman na
pag nagabuno tayo, talagang bibilis ang pagtaas niya. So ang diskarte lang natin dito, palagyan natin ng tubig. Kung may tubig na soak, lalagyan natin within 1 days para malambot siya bunutin. So wala nang intro kung kuan na ipahabunot na para matanim na namin. So yan talaga ang hirap sa pag farming guys. Kung nagkataon na may mga diferensya sa pagkuha ng tubig, kung wala naman sa tubig sa peste, kung wala sa peste pagtubo ng ating palay. So marami talagang mga case na nai-encounter ng farmers. So nakadepende na yan sa diskarte ng farmers kung anong gagawin niya. So dito sa amin, tubig talagang naging problema ng mga tao dito. So halos lahat yan hanggang doon, wala, kulang talaga sila sa patubig. Kasi hindi po kami sakop ng irrigation. So mapahirapan talaga. Ang inaasahan ng tao dito ay ulan. So hopefully mamaya magulan din ulit. Kahit pa konti-konti na, at least meron. So ito lang yung bagong update natin guys sa aking palay. So yan po ay variety na 64. Alam nyo naman kung sinong nakakaalam ng variety na 64, ayan po ay palay na mabilis. Within 3 months, goods na siya na pang harvest. So talagang nakakapaghinayan. So tumatanda ating bunubon. So anyway, try natin. Baka Friday o bukas Sabado matanim na ito. Hopefully. Kasi wala na talagang pag-asa kung aabot pa ng next week, wala na. So ang mangyari dito, damage na po ito. Kung mag-abot pa ng next week yung tubig dito, so damage na po yan. Kasi pag mag 40 days na yan, means hindi na yung pakikinabangan. 40 above, ganyan na, wala na. So ang gagawin lang dito, kung magdating din ng tubig, direct seedling na naman. So another, bibili ka naman ng pinhi, another gasto naman. So yan po talaga yung mga kalaban ng farmers dito, magdoble expense. So yan lang po ang ating short video mga idol. So sana po naka-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. So thank you for watching. Good morning.